mga kasalanan na ito na ipinamumuhay natin araw-araw na hindi natin alam na kasalanan pala. Ano kaya ito, mga kasalanan na ito, na akala natin hindi naman kasalanan. So, tinotolerate siya ng mundo. Tinotolerate ng bawat isa sa atin. Kristiyano man o hindi Kristiyano, ito po ay ginagawa. So, sa umagang ito, malalaman natin kung ano yun at hahayaan natin na the Bible speak by Himself. Amen? Hallelujah. So, naranasan nyo na ba minsan na mapahiya tayo? Sino nakaranas na mapahiya dahil nagkamali? Nagkamali pero napahiya. Pero instead na makakuha ng encouragement sa kapwa, pinagtawanan pa. Nilait. Hinusgahan. Diba? Napakasakit na maranasan yung ganong sitwasyon sa ating buhay. So, karaniwan sa atin, maging ako man, ay hindi aware sa ganitong bagay. So, pag-uusapan natin ngayong araw na ito, ay ang ating passage ngayong araw na ito will be found in the book of John, chapter 8, 1 verse to 11. So, ito ay pinamagatan kong, who are we to judge? So, basahin natin. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinabukasan, maaga pa ay nagbalik na sila sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya't umupo siya at nagsimula na siyang magturo. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya. Iniharap nila ito sa karamihan. Verse 4, at sinabi kay Jesus, Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa aktong pangangalo niya. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi niyo? Ito, mali na ano para. Ano naman ang masasabi ninyo? So, itinanong nila ito upang subukin siya at nang may paratang sila laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sinuman sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila'y isa-isang umalis. Simula sa pinakamatanda, iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasaan sila? Wala na bang humatol sa'yo? Wala po, Ginoo, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. So, konting background lang dito sa passage na ito. Yung religious leader noon dito ay gustong itrap si Jesus. Gustong hanapan siya ng butas para maikulong nila, para madakip nila. So, dinala nila yung babae para pag sinabi ni Jesus na wag siyang batuhin, syempre batas ni Moises yun, sinusunod nila yun. Mahigpit sila sa batas. So, syempre, pag sinabi ni Jesus na wag siyang batuhin, so may butas na. Pwede siyang hulihin kasi hindi siya sumusunod sa batas. Alam kasi nila na si Jesus ay mahabagin. So ngayon, nung dinala nila yung babae, instead na sabihin ni Jesus na wag siyang batuhin, naging matalino yung sagot ni Jesus. Yung sinabi niya dito na maunang bumato ang walang kasalanan. So ang nangyari, binalutan ang lahat ng konsensya. Nakonsensya ang bawat isa dahil alam nila na wala silang pinagkaiba doon sa nangalong niyang babae. Amen? Kasi lahat tayo
ay nagkasala. Maliit o malaki man, maiimpyerno pa rin ang bawat isa. Akala natin ay hindi. Ngayon, mauunawaan natin verse to verse kung ano ang sasabihin ng Panginoong Hesukristo mismo sa ating lahat. So in this modern world, diba? Ngayong modern na ito, sino sa atin? Sino sa atin ang hindi nag-post? Hindi nanghusga? Hindi nag-post na nga, nag-my day pa, at hinusgahan sila. Diba? Ang dami-daming mga Kristiyano na nakita ko, ang dami nilang mga sinabi tungkol sa kanila. Na feeling mo ba, napaka-perfect nila? Diba? Welcome po, good morning. Welcome po sa inyo. Hallelujah. Welcome po. Purihin ng Diyos na buhay sa buhay niyo. Okay? So, tuloy po natin. So, di ba, bawat isa ay nanghusga sa kanila. Bawat isa may sinasabi. Bawat isa nag-post na, nag-my-day pa, nakala mo ba, napaka-perfect nila. Diba? Naakala mo ba, wala silang lihim na itinatago sa kanilang mga puso. Hindi sila lihim na nangangalunya sa kanilang isip. Naakala mo ba kung ipopost din ng Panginoong Jesus ang puso ng bawat isa sa atin na naririto, baka hindi na tayo makalabas ng bahay. Baka bawat isa, itim na ang kulay. Hindi po ba? Ganon tayo kawagas makapanghusga sa kapwa na nagkakasala. So ngayon, matutunghayan natin kung ano ang naging karakter ni Hesukristo sa mga ganitong mga pangyayari. Diba? Kung ano ang kanyang naging response. Jesus Christ came here to the earth hindi para lang isalba ang ating kaluluwa, kundi para maging perfect example nating lahat. Na dapat nating pamarisan kung ano ang kanyang pamumuhay, kung ano ang kanyang karakter. Di po ba? So sabi dito, makikita ko sa passage na ito na may dalawang katangian ng Panginoong Hesukristo doon sa babaeng nahuling nangalong niya. So ang katangian ni Jesus Christ is number 1, full of grace to sinner. Number 2, Jesus Christ is a God of second chance. Di po ba? Sabi rito sa John 8 verse 6 to 8. Itinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita ng, sino man sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Di ba si Jesus, siya na yung may authority para manghusga, pero ginawa ba niya? Never siyang nanghusga sa mga taong nagkakasala. Bagkus punong-puno siya ng habag sa mga taong nagkakasala. Yumuko siya sa lupa dahil indication ito ng kalungkutan at awa sa nagkakasala. Dahil naiisip niya kung ano yung kalagayan ng taong napapahiya sa gitna ng maraming tao. Baka nga nung kinaladkad yung babae, nakahubad pa siya at hinarap siya sa mga maraming tao. Diba? Nanginginig sa takot, nanginginig sa hiya. Diba? Hindi natin alam na yung pinagdadaanan ng taong yun na nagkasala, maaaring mag-lead to her into a depression na pagkatapos maaaring kitilin niya ang kanyang buhay. So yun ang nadarama ng Panginoong Hesukristo. Sino ang malulungkot kapag may taong nagpapakamatay at nahuhulog sa impyerno? Walang iba kundi si Kristo. Bakit? Binuwisan tayo niya ng buhay niya, ng dugo niya. Kaya ang gusto ng Panginoon sa atin, maging mahabagin tayo sa isa't isa. Mahalin natin ang ating kapwa na tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. So bago tayo mag-comment, bago tayo magsalita, bago tayo kung ano-anong sasabihin natin,
Ilagay muna natin yung ating sarili sa katayuan ng ating kapwa. Hindi po ba? Kasi nga ganito yun. Hindi natin, yung mga pangyayari sa buhay natin, wala po ditong aksidente. Kung nagkasala yung babae na yun, kung nagkasala man ang sino mang nagkasala, wala po dong aksidente. Ito po'y kalooban ng Panginoon for His glory. Tandaan natin si Pedro ay nagkasala din na matindi sa Panginoon bago siya naitaas sa pinakamataas na level ng kanyang posisyon. Alam mo kung sino ang may pakana kung bakit nagkasala si Pedro? Basahin natin. Lucas 22 verse 31 to 34. Simon, Simon, hiniling ni Satanas na subuking kayo tulad ng pag-aalis ng ipa sa trigo. Subalit idinalangin kita na huwag kang manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatatagin mo ang iyong mga kapatid. Ngunit sumagot si Pedro, Panginoon, handa po akong mabilanggo at mamatay na kasama ninyo. Ngunit sinabi ni Jesus, Pedro, tandaan mo ito, bago tumilaok ang manok sa araw na ito, ay 3 beses mo akong ikakaila. Diba? Sino ang may pakana na tayo ay magkasala, na tayo ay malugmok sa ganung sitwasyon? Si Satanas. Bakit? Bakit pinahihintulutan nyo ng Panginoon? Kasi for our growth. Diba? Nung nangyari yung kay Pedro, anong nangyari kay Pedro nung nagsisi siya. Nagpakumbaba siya ng husto sa Panginoon, lumuha ng walang kasing pait. Tandaan ninyo, ang sino mang nagpapakumbaba ay itataas ng Diyos. Diba? Kaya nangyayari yung mga pagsubok na ito sa ating buhay. It's either God is teaching us to fly, or kung hindi tayo magpapakumbaba sa Diyos, pwede tayong bumagsak kay Satanas. Diba? Kaya kung instead na manghusga tayo, why not encourage other? Na magkaroon siya ng panibagong buhay. Na magkaroon siya ng ganang muling ibangon ang kanyang sarili. Katulad nung nangyari sa ibang mga, dito sa kwento at dun sa iba pang mga nahuhuling nangangalunya. So nagagalit ang Panginoon sa mga matang mapanghusga. Ayaw ng Diyos na nagkakaroon tayo ng tengang mapanghusga, matang mapanghusga. Bakit? Dahil ikapapahamak natin yon. Naiipon ang lahat ng yon sa ating puso. Diba? Tandaan natin, si Jesus Christ ay nakatingin sa puso ng tao. Sabi nga sa Proverbs 4 verse 21, above all else, guard your heart, for in it your life flows on it. Diba? Sa lahat ay i-guard natin ang ating puso. Yung mata natin pumapasok sa puso yan. Naiipon lahat sa puso. Diba? Wala nga tayong sinabi, pero yung mata natin nakapanghusga. Alam mo yung minsan na may nagawa na hindi maganda yung kapatid natin. So, hindi siya aware. Ang ginawa natin, pinagtawanan natin siya. Diba? Lumabas siya ng bahay, bukas yung zipper niya. Anong ginawa natin? Instead na pasikrito natin siyang sabihan or iayos yung para hindi siya mapahiya. Anong ginawa natin? Pinagtawanan pa natin. Sumigaw pa tayo, zipper mo bukas. So, di syempre napahiya na yung tao. Diba? Nasaan yung tunay at genuine na concern sa ating kapwa? Kung sabi nga ng Panginoon, love your neighbor as yourself, love your enemies. Love your enemies na nga. Yung kapwa mo, hindi mo naman yung enemies, pero hindi mo pa magawa ng mabuti. Di po ba? Huwag daw nating sasayangin ang pagkakataon na ipinagkakaloob sa atin upang makagawa tayo ng mabuti. Ito yung mga kasalanan na hindi natin namamalayan na naiipon sa ating puso na para bang cancer na walang sintomas. Bakit? Basahin natin sa Bible kung bakit siya parang cancer na walang sintomas at mawawawmali na lang tayo pagdating ng panahon na tayo ay nandun na sa kabilang buhay. Sasabihin natin, bakit kaya ako naririto? Hindi naman ako nahuling nangalunya. Bakit kaya ako
nasa impyerno. Samantalang yung nahuling nangalong niya, nandun kapiling ni Abraham. Nasa langit. Bakit? Kasi hindi ka naging aware. Kasi walang sintomas, wala kang pagkakataon na mapagsisihan yung kasalanan mo ng buong pait na pagluha sa Panginoon kasi ang akala mo, hindi naman kasalanan yun. Yung nahuling nangalong niya, nagsisi dahil sa sobrang pagkapahiya niya, nakita niya ang Panginoon, nasumpungan niya ang Diyos, nagpakumbaba ng logos, kaya siya napunta sa langit, napatawad siya. Tayo na nang huhusga ng kapwa. Tayo na mapanglait, mapangmata. Hindi natin napagsisihan yung ating kasalanan dahil ang akala natin, hindi ito kasalanan. So, sabi ng Panginoon sa Matthew 7, verse 3 to 5, bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid? Ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika't alisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Diba? Mapagkunwari. Si Jesus ang nagsasalita dito. Take note po tayong lahat upang hindi po tayo mapahamak. Mag-take note po tayo. Sabi sa verse 5, mapagkunwari. Alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at nang sa gayon makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Hindi ba? Si Jesus ayaw niya na maging mapanghusga tayo. Ayaw niya na nagkakasala tayo sa mata. Yung sasabihin natin, hindi naman tayo maiimpyerno kasi wala naman tayong ginagawang kasalanan. Pero ang maliwanag ang pagkasabi sa Bible, huwag kayong maging mangmang. Alamin ninyo ang batas ng Panginoon. Alamin ninyo ang law of God. Kasi kung hindi natin alam ang batas ng Diyos, paano natin maitatama ang ating mga mali? Kaya narito tayo upang itama ang ating mga pamumuhay. Bakit? Para hindi tayo mapunta sa impyerno. Akala natin nagsisimba tayo, mapupunta na tayo sa langit. Ngayon wala tayong kamalay-malay. Yung puso pa na natin punong-puno ng basura. Punong-puno ng basura. Ito ang mga silent killer. Diba? Silent soul killer sin. It is not true concern. It is gossip. It is not admiration. It is lust. It is not gay love. It is sodomy. It is not just a comment. It is judgment. Diba? So don't trivialize your sin. Repent of it and get right with God. Diba? Sabi sa Matthew 5, verse 29, kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong mong katawan ang itapon sa impyerno. So, nauunawan po ba natin kung gaano ito kamakasalanan yung ating mata? Lagi natin po yung iisipin na ang sabi ng Panginoon, tinawag ko kayo upang maging banal. Akala natin banal na tayo dahil marami tayong alam na Bible verse, pero maya't maya pala, nagkakasala tayo. Bakit? Umaga pa lang hindi natin pinapaproteksyonan ang ating mata at ang ating tenga. Lord, hayaan mo po Panginoon, Lord God, na tingnan ko ang aking kapwa ng kagaya ng pagtingin mo sa kanila para hindi ako makapanghusga. Lord, proteksyonan mo ako, samahan mo ako, ingatan at proteksyonan mo yung isip ko, yung mata ko, yung puso ko, na para pagtingin ko sa kapwa ko, punong-puno ito ng grace. Punong-puno ng grace sa kanila, punong-puno ng grace sa bawat isa, kahit napakaaway ko. Bakit? Kasi ayokong mawalay sa'yo. Ang impyerno po ay wala pong exit doon. Ito po ay absent ang Panginoon sa impyerno. Kaya kung ano man ang katangian ng Panginoon, liwanag,
pag-ibig, kagalakan, tubig, kung ano man ang katangian ng Panginoon, absent po yun sa impyerno. Kasi wala po ang Diyos doon. Kaya dapat nating pagproteksyonan, pag-guardian natin ang ating mata, ang ating isip, ang ating tenga, ang ating puso, upang hindi tayo magkasala. Kasi pag nagkasala tayo, sa impyerno ang bagsak natin. Mawawalay tayo sa Panginoon. Kaya lagi nating ipapanalangin, Lord, bigyan mo ko ng mga mata na ang pagtingin sa kapwa ay katulad ng pagtingin mo. Ng puso na nagmamahal sa kapwa ng katulad ng pagmamahal mo. Di po ba? Kasi mawawalay tayo sa Diyos kapag hindi tayo naging alerto. Kapag hindi tayo naging aware sa kasalanang ito. Sabi nga ng Panginoon, bakit galit na galit ang Diyos sa kasalanan? Kasi ang kasalanan ay parang kanser. Mamamatay ka kapag hindi ito natanggal sa'yo. Kaya ang gusto ng Diyos, matanggal itong lahat sa atin. Kasi mahal na mahal niya tayo. Mahal na mahal niya tayo. Sobra yung pagmamahal niya. Habang bumubuhos yung mga dugo niya, yung sakit, inuutay-utay yung buong katawan niya, inuunti-unti siya, ikaw ang nasa isip niya. Para ito sa anak ko, para ito sa iyo, para sa akin, para sa bawat isa sa atin. Tinitiis niya yun, kahit inuutay-utay yung katawan niya. Diba? Kaya kung di tayo magbabasa ng Bible, kung hindi tayo makakaintinding mabuti, maliligaw tayo, mapapahamak tayo, para tayong dumadaan sa daan na hindi tayo nagbabasa ng mga warning zone. Di po ba? Welcome, Ate Jack. So kung hindi tayo magbabasa ng Bible, para tayong nagdadaan sa isang daanan at hindi tayo nagbabasa ng warning zone. Na ikapapahamak na pala natin, tawid pa rin tayo ng tawid. Parang ganito yan, no? Ayan. Diba? Kung hindi tayo nagbabasa ng Bible at hindi natin inuunawa ang kalooban ng Panginoon, para tayong nasa kalsada na tawid lang ng tawid, hindi tayo nagbabasa ng karatula. Danger zone pala yun. Sige lang, larga lang tayo ng larga hanggang sa mapahamak tayo at masagasaan ng ano. Dahil hindi tayo nagbabasa. Diba? Kaya madalas sasabihin natin, wala naman tayong kasalanan. Kasi hindi naman tayo nangangalo niya, hindi naman tayo nagnanakaw, hindi naman tayo, hindi naman tayo pumapatay ng tao. Diba? Hindi naman tayo pumapatay ng tao, pero ang sabi ng Panginoon, iba ang sabi ng Panginoon. Iba ang pamantayan ng Panginoong Hesukristo. Mateo 5 verse 21 to 22. Narinig ninyo na inuutos ng Diyos sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, tandaan si Jesus Christ ang nagsasalita dito. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Parehas ba? Parehas lang. Di po ba? Napupuot ka pa lang sa iyong kapatid, wala ka pang ginagawa. Hindi mo pa siya pinapatay. Kriminal ka na sa harap ng Diyos. Sana maging eye-opener po sa ating lahat. Kasi ang kalooban ng Diyos sa ating lahat, magpakabanal tayo. Magpakabanal tayo sa isip, sa salita, at sa gawa. Ano ang kasunod? Ang sino mang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang hukuman. Sino yung mga nanlalait? Yun, di ba? Yung hindi lang natin kasing talino yung kapatid natin kung makasabi tayo kaagad-agad, bio. Loading. Di ba? Panlalait po yun. Panlalait po sa kapwa yun. Why not encourage? Bakit hindi natin turuan? Hindi po ba? Yung may nakita lang tayong dalawa ang pagtingin. Pagtatawanan na natin kasi dalawa yung tingin sa atin. Panlalait po yun. Ano sabi? Mananagot sa kataas-taasang hukuman. Ano pa yung kasunod?
At sino mang magsabi, ulol ka, ay nanganganib na mapasapoy ng impyerno. Oh, ngayon, nagtuturoan na tayong lahat. Pero ako, nagsabi rin ng ganyan. Pero nung nabasa ko yan, hindi na ako nagsabi. Lord, guard me. Guard my tongue. Kasi hindi ko yan alam. Alam mo ba ang expression ko din yan mula noong bata pa ako hanggang sa lumaki na ako. Kasi ang feeling ko, ang astig-astig magsalita niyan. O, diba? Ang astig mo kapag nagsasalita ka niyan. Napaka-astig mo kapag sinabi mo yan. Diba? Ang galing ni Satanas mangloko sa atin. Napakagaling niya. Ginagawa niyang nakakatuwa yung mga bagay na ikapapahamak natin. Diba? Gagawin niya yung katuwa-tuwa at napaka-astig sa paningin ng mga tao. Kasi para mapahamak tayo. Yun ang pinakang intensyon niya sa atin kung bakit niya sinasabing nakakatuwa naman yan. Sobrang masaya yan. Kaya gawin mo na yan. Diba? Eh tayo naman, gusto natin masaya. Gusto natin astig tayo. Gusto natin naiiba tayo. Yung parang ang astig ng dating mo kasi sinabi mo yung ganyan. O ngayon, ano ngayon ang masasabi natin? O diba? Failed tayong lahat. Wala ni isa mang matuwid. Diba? Kung makapanghusga tayo doon sa nahuling nangalo niya, akala mo napaka-perfect natin. Diba? Akala natin, napaka-perfect natin. Pero pare-parehas pala tayo na mapupunta sa impyerno. Kapag hindi natin binago, kinat na ang lifestyle na ito. So, patuloy po tayong magpaayos sa Panginoon. Patuloy po tayong magpaayos sa Panginoon. Kaya mga kapatid, wag nating iisipin na tayo ay nahihigit kaysa iba. Wag nating iisipin na mas nahihigit tayo dahil hindi naman tayo nangangalunya, hindi naman tayo pumapatay ng tao, hindi naman tayo nagkakasala, hindi naman tayo nakikipagrelasyon sa kapwa natin babae, hindi naman tayo nakikipagrelasyon sa kapwa natin lalaki, o hindi naman tayo affair sa kung kanino man, pero nagtitext tayo. Alam mo yon? Nakikipagngalunyaan tayo sa text. Kasama yon. Diba? Nakikipagngalunyaan tayo sa ating isip. Diba? Kasama po yun. Ito po ang katunayan. Mateo 5 verse 27 to 28. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae nang may mahalay na pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Di po ba? Maliwanag na maliwanag ang batas ni Kristo. Ngayon, kung hindi natin uunawain ang batas ni Kristo, mawawaw mali tayo. Nagugulat na lang tayo, bakit tayo nandito? Bakit tayo nasa impyerno? Hindi naman tayo nangalunya. Hoy, nakalimutan nyo na nag-text ka, nangalunya ka doon sa text. Hoy, nakalimutan mo, nangalunya ka doon sa isip mo. Diba? Pare-parehas po yun. Pare-parehas po yung maiimpyerno tayo. Kaya, who are we to judge other? Diba? Who are we to judge other? Who am I to judge other when I myself walk in perfectly? Diba? Kung makatawa tayo, wagas akala natin ligtas na tayo. Akala natin ang perfect na natin. Akala natin sa kapwa natin, bakit niya kaya yung ginawa? Kung ako yun, hindi ko yung gagawin, no? Hoy, wag mong kakalimutan, si Pedro sinabi rin, Lord, mamamatay ako, nakasama ka. Hindi kita iiwan. Kahit nakulong ako, hoy, wag natin sasabihin ng tapos. Dahil hindi natin kayang pigilin ang inaalaw ng langit. Who knows kung ano ang ilalabas ng bukas? Kaya wag tayong manghusga. Sasabihin, kung ako yun, hindi ko yung gagawin, oy. Diba?
Kung makapanghusga tayo, ganun na lang. Bakit kasi, bakit kasi di niya yung naisip? Alam naman niya na, wala ba siyang isip? Diba? Ganun tayo kung makapanghusga sa tao. Wala ba siyang isip? Bakit hindi niya yung naisip? Diba? Kung makapanghusga tayo, ganun-ganun na lang. Pero ang totoo, inaalaw ng langit ang mga bagay na yan dahil may purpose yan sa tao. May purpose yan for His glory. Hindi po ba? Kaya hindi natin dapat husgahan ang ating kapwa. Sa halip, maging mahabagin tayo sa kapwa dahil ganoon ang example ni Kristo. Maging mahabagin tayo sa isa't isa. Kapag may nahuhulog sa pagkakasala, maging mahabagin tayo, ipanalangin natin sila. Instead na pagtawanan sila, ipanalangin natin sila. Kung kinakailangan, i-encourage natin sila, okay lang yan. Magpatuloy ka lang sa Panginoon, makakabangon ka din. Di po ba? Alam mo kung sino yung mga malalakas na tao? A strong person doesn't put others down. They lift them up. Diba? Kaya kung nangda-down ka ng kapwa mo, ibig sabihin, mahina ka rin. Mahina kang nilalang. Diba? Mahina kang nilalang kapag nangda-down ka ng kapwa mo. Kasi kung malakas kang nilalang, ililip mo siya pataas. I-encourage mo siya na makabangon. Kukunin mo ang kamay niya para makabangon siya. Katulad ng ginagawa ni Kristo sa atin. Kapag tayo'y nalulugmok sa pagsubok, kinukuha niya ang ating kamay. At hindi niya tayo hinuhusgan. Ganyan kasi cellphone mo yan. Kachichismis mo kasi yan. Yan. Diba? Hindi ganun si Jesus. Actually sa totoo lang, ganon din ako. Kaya bago kayo maturuan, ako muna ang lumuha ng husto sa Panginoon. Ako muna ang binukul-bukulan dito dahil ugali ko rin yan. Diba? Pag may yung anak ko, yan kasi cellphone mo yan. Yan ang napapala mo. Diba? Mga kapatid, bago ko ituro sa inyo ang mga salita ng Panginoon, ako muna ang naturuan dito. Kaya huwag kayong mag-alala. Hindi lang kayo ang nabukul-bukulan dito. Pati ako din. Ako ang unang-una na tinama-tamaan dito. Dahil akala ko noon, okay na. Hindi pa pala. Sabi ni Jesus, sige nga, subukan ko nga i-expose sa buong mundo ang mga puso nyo. Tingnan natin kung ano ang mga kulay ng mga yan. Baka hindi na kayo makalabas ng bahay sa kahihiyan. Diba? Tapos ganun kayo, wagas kayo kung makapanghusga. Sabi sa John 8 verse 15, humahatol kayo ayon sa mga pamantayan ng tao, ngunit hindi ako humahatol kanino man. Diba? Hiyang-hiya naman tayo. Dinaig pa natin ang Diyos. Hiyang-hiya naman tayo kung makakomment tayo. Ganun-ganun na lang, hiyang-hiya naman tayo, di ba? Si Jesus nga hindi nangahatol. Sino kaya tayo para manghatol tayo? Na isa rin naman tayong nangingitim na ang puso sa karumihan. 'Di ba? Sabi nga ni Jesus, habag ang kailangan ko para sa inyong kapwa. Habag sa inyong kapwa. 'Di ba? Mateo 7 verse 1 to 2. Huwag kayong humatol nang kayo'y hindi hatulan. Sabi dito, huwag kayong humatol nang kayo hindi hatulan sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba at susukatin kayo ayon sa panukat na ginamit ninyo sa iba. Nagkamali na dito sa Diba? Sabi niya, huwag kayong humatol upang hindi kayo hatulan. Diba? So, ang panukat na gagamitin ng Panginoon sa atin ay ang panukat na ginagamit natin sa ating kapwa. 'Di ba? Kung gusto nating sukatin tayo ng Diyos ayon sa pag-ibig, sukatin natin ang ating kapwa ayon din sa pag-ibig. Kasi kung hinuhusgahan natin ang ating kapwa, kung ano ang pinapakita natin sa ating kapwa, siya ring babalik sa atin. It is parang boomerang na babalik sa atin. Para tayong dumura sa langit, sa mukha mo naman ang balik.
Di po ba? Kaya kung ang gusto natin, umani tayo ng pag-ibig, sukatin tayo ng Diyos ayon sa pag-ibig, pag-ibig din ang gawin nating panukat sa ating kapwa. Habag ang gawin nating panukat sa ating kapwa. Di po ba? So, di ba? Ganyan ang Panginoon. Ganyan ang attitude ng Panginoon. Full of grace sa mga makasalanan. Kasi tayo ay mga makasalanan din. So, number 2 na tayo nakatangian ni Jesus. Nakatangian niya. Jesus Christ is a God of second chance. So, ayon sa John 8 verse 9 to 11, nang marinig nila iyon, sila ay isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda, iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harapan ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, "Nasaan na sila? Wala na bang humatol sa'yo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan." Di ba? Samantalang tayo kung makapanghusga, wagas. Ang dami na nating ipinutak. Diba? Para tayong, akala mo ka, perfect natin, kalinis-linis natin. Pero si Jesus, ang binibigay niya, awa, grasya, habag. Umuwi ka na, hindi rin kita hatulan. At huwag ka nang magkasala. Bakit ayaw ni Jesus na nanghuhusga tayo ng kapwa? Ayon sa Roma 15 verse 3, sa pag-alipusta nila sa'yo, ako ang inalipusta. Kung ano ang ginagawa natin sa ating kapwa, ginagawa natin kay Kristo. Amen? Sabi sa English, "For even Christ did not please himself, but as it is written, the insult of those who insult you have fallen on me." Diba? So, meaning ginagawa natin kay Kristo ang mga ginagawa natin sa iba. Kailangan maging mahabagin tayo sa ating kapwa. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Diba? Ang Diyos ay puno ng habag sa mga makasalanan, pero hindi siya konsentidor na ama. Hindi siya nangungonsinti. Kaya nga sinabi niya sa babae, "Umuwi ka na at huwag ka na magkasala." Dahil kapag paulit-ulit pa natin ginawa ang kasalanan na pinatawad na ng Panginoon, ano ang mangyayari? Pagkatapos nito, John 5 verse 14, pagkatapos nito, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan itong, "Magaling ka na. Huwag ka nang gumawa ng kasalanan at baka mas masahol pa riyan ang mangyari sa'yo." Diba? Kaya ayaw ng Panginoon na paulit-ulitin natin gawin ang kasalanan kasi magbabayad na tayo ng consequences niyan. Hindi na siya bababa pang muli para mamatay sa cross at para patawarin uli ang kasalanan mo. Isang beses lang siyang bababa para sa iyo. Ngayon, kung paulit-ulit mong gagawin ang kasalanan na pinatawad na, ikaw na ang magbabayad niyan. Diba? Napakabigat na ng consequences. Kaya nga yung iba, minsan may mga nagpapatotoo na mga Kristiyano, ang naging consequences ng kabayaran ay kamatayan ng mahal nila sa buhay. Isa ng patotoo dyan, si David, nung nagkasala siya. Sino ang nagbayad? Ang anak niya. Namatay ang anak niya. Kaya wag tayong, kung inahon na tayo ng Panginoon doon, wag na nating balikan pa, paulit-ulitan pang balikan. Dahil ikaw na ang haharap ng kabayaran niyan. Ikaw na ang haharap ng kabayaran niyan. Kaya, kailangan po natin maging aware, mga kapatid. Ayaw ng Diyos na magdanas tayo ng matinding mga consequences sa ating mga ginagawang kasalanan. So, ayun nga, ipapakita natin dito kung gaano ka mapagmahal ang Panginoong Hesus. At kung gaano siya nagbibigay ng second chance sa mga makasalanan. So, ito ay isang illustration ng gospel. How God loves us. So, makinig mabuti. May isang hari sa isang kaharian. Itong hari na to, syempre mayaman. Mayaman siya. Marami siyang gold bars. Ngayon, isang araw na napansin niya na may nagnanakaw ng kanyang gold bars. Ngayon, sabi niya, naglabas siya ng utos
na lalatiguhin ng 10 latigo ang mahuling nagnanakaw ng gold bars. Pero wala pa rin nahuli, tuloy-tuloy pa rin ang pagnanakaw. Kaya ang ginawa ng hari, naglabas ng utos na 40 latigo ang kaparusahan sa mahuhuling nagnanakaw. Yung 40 na latigo na yon, equivalent yon ng kamatayan ng isang tao. So, ang parusa sa mahuhuli ay kamatayan. Ngayon, kinaumagahan na huli ang nagnanakaw. At nagulantang ang lahat dahil ang mismong anak niyang babae ang nagnanakaw. So nagkagulo ang mga tao dahil baka hindi na niya ituloy ang parusa. Kasi syempre anak niya yun eh. Mahal na mahal niya. Itong hari na to ay mahabagin. Sobra siyang mahabagin at mapagmahal. Pero itong hari na to ay makatarungan. Ano man ang sinasabi ng hari ay hindi kailanman mababalik. So ngayon dahil anak niya ang nahuli, ano ngayon ang naramdaman niya? Nalungkot siya ng todo. Diba? Nalungkot siya ng todo. Siyempre, anak mo yun. Baka nga, umiyak pa siya ng umiyak ng buong pait. Kasi anak niya yun. So ngayon, nagkagulo ang mga tao dahil baka hindi na niya ituloy ang parusa, hindi pa pwede yun. Kasi hari nga siya eh. Hindi pa pwede yun na hindi niya itutuloy. So ngayon kinabukasan, executioner. Inano na yung anak niya doon, nilatag na yung anak niya doon, hinubaran na kasi lalatiguhin na siya sa likod. Pero nung lalatiguhin na, sumigaw yung hari. Sabi ng hari, itigil muna. Sabi, itigil muna. Tapos nagulat yung mga tao, bakit ititigil? Pumunta yung hari doon, hinubad niya ang damit niya, niyakap ang anak niya, ituloy na ang paglatig.